Sa isang bagyong gabi, isang babae na may hawak na sanggol na lalaki ang naglagay sa kanya sa harap ng isang malaking pinto at tinakpan siya ng kanyang coat. Umiiyak siya at sinasabing umaasa siyang magiging malakas ang bata isang araw, sa araw na matutuklasan niya ang kanyang tadhana. Lumilipat tayo sa isang istasyon ng tren kung saan bumababa si Akudo mula sa tren, naghahanap ng kanyang transportasyon. Habang umaakyat siya ng hagdang baheng may daladalang bagahe, natamaan siya ng isang batang babae na abala sa paghahanap ng kanyang lola. Tumitingin siya sa langit habang tumatakbo ang babae, at dahil sa maikling damit na suot nito, lumalabas ang kanyang suot sa ilalim at tumama sa mata niya na nagdulot sa kanya ng kaunting pagkahiya. Ngunit bago pa siya makapag-isip, narinig ni Hakuto ang tunog sa likod niya. Kaya nang lumingon siya upang malaman kung ano ang nangyayari, nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapang dalhin ang kanyang mga bag bilang isang charming na binata. Nilapitan niya ang lola upang tulungan ito. Pero nang mag-alok siya na dalhin ang bagahe pataas ng hagdang baheng, tumanggi ito ng masigasig. Gayunpaman, sabik pa rin siyang tumulong, kaya naglaban sila sa paghatak. Para bang mula sa malayo, mukhang sinubukan niyang nakawin ang mga bag ng matanda. Ang batang babae mula kanina ay umatake kay Akudo, ngunit humingi siya ng tawad nang malaman niyang tumutulong lamang siya. Nagpakilala sila at natuklasan na pareho silang papunta sa parehong destinasyon, patungong Magic Academy. Ibinahagi ni Hakuto ang kanyang pangarap na gawing mas mabuti ang mundo sa pamamagitan ng pagiging high priest. Si Junko ay nakikinig ng may paghanga at paghanga sa kanyang bagong kaibigan dahil pareho sila ng pananaw. Ginawa niyang opisyal ang kanilang pagkakaibigan sa pamamagitan ng isang seremonya kasama si Akudo ng pagkakabonding at pantay na pagkakaibigan. Pagdating sa paaralan, nagdala ang dalawa ng kanilang mga bagahe sa kanilang mga kwarto at nagpaalam hanggang sa muling magkita. Sa isang health check-up, nakatayo si Akudo at ilang ibang estudyante sa klinika ni Mitsuko, naghihintay sa kanilang mga magiging trabaho na ibabalita ng isang artificial magic crow na sinasabing 100% accurate. Narinig ni Akudo ito at sabik siyang malaman kung magiging high-priced siya sa hinaharap. Ngunit nang siya ay lumapit upang tanggapin ang kanyang mga biyaya, pinapawisan ang ibon at sinabing siya ang magiging hinaharap na Demon King na magwawasak sa lipunan na nagbigay takot sa lahat ng estudyante. Naglakad siya kasama ang kanyang guro upang talakayin ang resulta, kung saan sinabi niya na karamihan sa mga estudyante sa paaralan ay titingin sa kanya ng iba. Hanggang sa ang ilang estudyante na may mataas na pakiramdam ng katarungan ay maaaring gustong patayin siya. Mukhang masyado siyang optimistic sa kanyang kamatayan at sinabi na kung siya ay mamatay, maaari siyang buhayin bilang zombie matapos ang pagsasaliksik sa kanyang katawan. Ang kanilang paglalakad ay dinala sila sa klase ni Akudo, kung saan nalaman niyang si Mitsuko ang magiging guro niya. Ipinakilala siya nito sa klase, ngunit lahat sila ay tumakbo sa likod ng silid sa takot sa kung sino siya. Ginamit ni Akudo ang pagkakataong ito upang linawin ang sitwasyon at nagpakilala. Ngunit ang kanyang talumpati ay nagpatakot sa kanyang mga kaklase ng higit pa, maliban sa isang batang lalaki na si Hiroshi, na nagsimulang humanga sa kanya at inirekomenda siya bilang pangulo ng klase upang patunayan sa klase na hindi siya ang hinaharap na Demon King. Gayunpaman, tumanggi si Hakuto at humiling na maging janitor ng klase, na nagbigay takot sa kanyang mga kaklase dahil ang posisyong iyon ay nangangailangan ng pagiging assassin upang makatulong na sirain ang mga lihim ng paaralan. Ang batang babae na nakilala niya sa istasyon ng tren ay pagod na at hinamon siya sa isang laban dahil sa pakiramdam niyang tinaksil niya ang kanyang tiwala at sinira ang kanilang seremonya. Pero naungusan niya ito nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang magic na nagdulot ng malaking pagsabog sa silid-aralan. Nang maglaon, nagpunta si Hakuto upang humingi ng tawad sa kanya sa pamamagitan ng pag-sneak sa likod at knocking sa kanyang bintana, ayon sa payo ni Hiroshi. Ngunit nagalit ito kay Junko na hinabol siya sa campus upang patayin siya. Nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtakbo sa kagubatan. Sa wakas ay nakatagpo ng isang batang babae na si Kina na tila may ilang mali sa isip. Sinubukan ni Kina na protektahan si Akudo. Tinatawag siyang kanyang prinsipe. Ngunit nang mahuli si Junko at umatake, nawala ang mga kapangyarihan ni Hakuto na nagdulot ng malaking pagsabog at pinatulog si Junko. Biglang dumating ang isang misteryosong android na batang babae na si Kuron at ginamot si Junko. Ipinahayag ni Kuron na siya ay itinalaga bilang isang surveillance agent ng head principal upang bantayan at tingnan si Akudo. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari bago ang kasalukuyang pangyayari, ngunit bago magsimula ang kanyang pagtatanong, nagtanggal si Kina ng lahat ng kanyang damit at tumakbo. Matapos maging invisible, nakipagkita si Akudo sa kanyang guro, kung saan sinubukan niyang malaman kung bakit siya nawawalan ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Lumalabas na masyadong malakas ang kanyang kapangyarihan para sa kanya na kontrolin.
Kinabukasan, habang naglalakad si Akudo patungong klase, huminto ang leader ng female dorm na si Fujiko at sinabing nauunawaan niya ang kanyang kalagayan at kung kailangan niya ng anuman, dapat siyang makipag-ugnayan sa kanya. Pagkatapos ng klase, nagpunta siya sa banyo, kung saan tinawagan niya si Fujiko gamit ang telepathy device na ibinigay sa kanya kanina ng kanyang guro. Binuksan niya ang kanyang puso sa kanya tungkol sa kung paano niya gustong makipagkasundo kay Junko, kaya sinabi niya na dapat siyang makipagkita dito ng nag-iisa sa bundok sa oras ng tanghalian. Sinabi rin ni Fujiko kung paano patayin ang kanyang bodyguard sa pamamagitan ng paghila sa isang string sa likuran nito upang mas maging pribado ang kanilang pagkikita. Sa oras ng tanghalian, sinabi niya kina Hiroshi at Kuron ang kanyang mga plano na pumasok sa bundok upang magkaroon ng oras sa sarili mula sa lahat ng mga titig. Sinundan siya ni Kuron sa kanyang paglalakbay dahil hindi niya maalis ang kanyang mata sa kanya. Habang papunta sila sa tuktok, inatake sila ng isang demon dog, kaya sinubukan ni Kuron na patumbahin ito gamit ang baril, ngunit kinakain ng aso ang bala para sa almusal. Bago siya makapag-fire ng pangalawang putok, nilapitan ni Hakuto ang aso at ibinalik ito sa normal matapos nakunin ang magic mana energy mula dito. Pinaghihinalaan nilang sumusunod si Hina sa kanila, kaya nang pumunta si Kuron upang imbestigahan ang isang bag, mabilis na kumilos si Hakuto at pinatay ito sa pamamagitan ng paghatak sa string. Lumitaw si Fujiko at sinabi sa kanya na kapag naaktibo muli ang kanyang bodyguard, mabubura ang kanyang mga alaala, bago at pagkatapos. Kinumpirma ni Fujiko na ipapaalam niya kay Junko na gusto niyang makipagkita sa kanya upang ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos ay binigyan siya ng baril at mga tablet na maaari niyang gamitin sa kanyang sarili at kay Junko upang makamit ang mas mataas na antas ng pag-unawa kung sakaling hindi magtagumpay ang kanilang napagkasunduang pulong. Payo din niya na sumali sa discipline committee dahil sabik siya na maglingkod sa komunidad at sa kanyang mga kaklase. Nagpasalamat si Hakuto sa kanya bago siya umalis at pagkatapos ay naaktibo si Koron. Habang iniinspeksyon ng dalawa ang bag ni Kina, narinig niya ang kanyang mga sigaw at nagpasya siyang habulin siya. Napansin na ang hair accessory na suot niya ay kapareho ng ibinigay niya sa isang umiiyak na batang babae noong kanyang kabataan. Nahabol niya ito at aksidenteng nahulog sa isang nakahubad na Kina. Sinubukan ni Coron na arestuhin siya dahil sa paghawak sa mga ari na hindi kanya, ngunit nang ipaliwanag ni Kina na aksidente ito, pinatawad siya. Gayunpaman, may utang na siya kay Kina sa ibang pagkakataon. Tinawagan ni Fujiko si Junko upang ipaalam na gusto ni Akudo na makipagkita sa kanya ng nag-iisa. Nagsinungaling din siya, sinasabing tinakot siya ni Akudo upang ayusin ang pulong at maging tagapamagitan sa dalawa. Pagkatapos, nakipag-usap si Fujiko sa kapatid ng head at ibinunyag ang kanyang tunay na layunin na gawing alipin si Akudo. Samantala, sa male bathhouse, ipinaalam ni Hiroshi kay Akudo ang tungkol sa mga estudyanteng nagpapanggap na mabuti at normal ngunit sa ilalim ay nag-aaral ng black magic at ginagamit ito sa masama. Kaya si Junko, nakilala rin sa campus bilang Invisible Dawn, ay humarap at natalo ang mga estudyanteng iyon. Pagkatapos ng kanyang paliguan, pumunta si Akudo upang magbihis ngunit napansin na pinapanood siya ni Coron kahit na dapat siyang magkaroon ng mga sandali ng privacy. Tumanggap siya ng tawag mula kay Fujiko sa sandaling siya ay malapit ng magbihis na nagsasaad na ang pulong na hiniling niya kay Junko ay naka-schedule sa ikatlong basement level pagkatapos ng klase kinabukasan. Bago siya magpatuloy sa kanyang araw, sa wakas ay nakilala niya ang mga miyembro ng Student Council upang talakayin ang kanyang interes na maging miyembro ng Discipline Committee. Nalaman niyang siya lang ang miyembro at ang sinumang nasa Discipline Committee ay dapat mahusay na mandirigma dahil gusto siyang talunin ng mga delinquent students. Matapos ang kanyang pulong, naghanda siya para sa kanyang appointment sa pamamagitan ng pag-load ng baril gamit ang mga tablet na ibinigay sa kanya ni Fujiko. Ngunit bago siya makaalis, kailangan niyang tanggalin ang kanyang bodyguard. Kaya habang siya ay nagpapahinga sa hangin, umupo siya sa kama at inabot ang kanyang kamay sa kanyang likuran. Ngunit ang kanyang galaw ay naantala ni Kina na kumatok sa kanyang bintana at naging labis na nakikialam, parang isa sa mga naglilinis ng bintana ng tram. Pinapasok niya siya at inalok siya ng mga rice cracker upang pasayahin siya. Habang lumilipas ang oras, napagtanto niyang malapit na ang oras upang makipagkita kay Junko, ngunit nandoon pa rin si Kina sa kanyang silid. Kaya itinulak niya ito palabas at pagkatapos ay pinapatay si Coron bago siya umalis patungo sa pinagkasunduang lugar. Pumasok siya, ngunit inatake siya mula sa likod ng isang lalaki at ng kanyang grupo. Pinalibutan siya nila at sinubukang bugbugin siya dahil siya na ngayon ay bahagi ng Discipline Committee, ngunit pinaalagaan niya ang mga ito isa-isa dahil walang paraan upang manalo.
Nagdala hanggang ng hostage na si Hiroshi na nakatali tulad ng isang sakripisyal na tupa. Patuloy na pinatumba ni Hakuto ang natitirang mga delinquent, ngunit bago siya makapagbigay ng mas maraming parusa, dumating si Junko upang hadlangan siya. Pagkatapos makita kung paano niya tinugis ang kanyang mga kapwa estudyante, kinumpirma niyang talagang masama siya at gustong dominahin ang mundo. Ngunit nang subukan ni Akudo na ipaliwanag na siya ay nagtatanggol lamang sa sarili, siya ay nagpatuloy sa galit kaya kinuha niya ang baril na ibinigay sa kanya ni Fujiko upang lutasin ang problema, ngunit napagtanto niyang naubos na ito. Naglabas si Junko ng smoke screen at sinabi niyang tatawag siya ng mga taong kapareho ng kanyang isip para tapusin si Akudo ng tuluyan bago siya nawala. Kinabukasan, nagpakita siya kasama ang maraming estudyante na handang patayin si Akudo sa loob ng isang oras. Sa ambush, napapaligiran siya at walang mapuntahan. Lumapit si Junko para saktan siya, pero siya ay umiiwas dahil sa isang dahilan. Hindi makagamit si Hakuto ng kanyang mga kapangyarihan, kaya hindi pa siya nakapagdepensa. Bago siya makapagbigay ng huling suntok, pumasok si Akina at sinabi kay Junko na hindi sila dapat nag-aaway dahil alam niyang talagang gusto ni Junko si Hakuto. Ang pagbubunyag na ito ay nagalit sa grupo, na akala nila ay nahatak sila sa drama ng relasyon, kaya nagpasya silang atakihin silang dalawa. Pero bago magsimula ang laban, sinenyasan ni Kina si Kuron na mag-launch ng rocket sa kanilang direksyon, pero na-deflect ito sa hangin ng barrier ni Aqua. Nag-explode ito sa langit at nagsimulang umulan ng bigas, na nagdala ng katapusan sa laban. Sa kanyang silid, sinuri ni Kuron ang bigas at napagtanto na may chemical na reaksyon dito. Sinabi ni Kina na kinuha niya ang mga tablet mula sa baril ni Akudo para ihalo sa bigas dahil narinig niyang ito ay gamot na nagpapasama sa mga tao. Kumpleto na ang pagsusuri ng kemikal at nalaman na ang gamot na natanggap ni Akudo mula kay Fujiko ay isang uri ng black magic na ginagawang manumpa ng katapatan ang mga umiinom nito sa nag-enchant ng mga ito sa loob ng halos kalahating araw. Samantala, sa silid ni Fujiko, siya ay inatake ng mga babaeng estudyante na kumain ng ilan sa bigas habang nasa outdoor class. Kinabukasan, na-pair si Hakuto kay Junko para magsanay ng paghagis ng magic balls sa isa't isa. Ang layunin ng ehersisyong ito ay upang matutong kontrolin ang Manosofli sa kanilang magic sa pamamagitan ng konsentrasyon. Gayunpaman, nang ibalik ni Akuyo ito gamit ang isang flick ng pulso, nawalan siya ng konsentrasyon at nagdulot ng isang malaking pagsabog na muling nagpa-unconscious kay Junko. Umupo ang guro sa tabi niya para magbigay ng update tungkol sa kalagayan ni Junko. Sinabi niyang okay lang siya dahil hindi siya nasunog. Ininform siya ni Mitsuko na dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan, kailangan niya ng malaking mental na pagsasanay upang matulungan siyang makontrol ito. Kaya't inirekomenda niyang pumunta siya sa Mental Disciplinary Chamber para sanayin ang kanyang psychological state. Narinig ito ni Hiroshi at sumigaw na ito ang lugar kung saan maraming estudyante ang namatay matapos ang maraming taon doon. Biglang sinalubong ang kanyang noo ng sapatos sa mukha. Sabi nga, kung gusto mo silang manahimik tungkol sa katotohanan, itama ang sapatos sa kanilang mukha. Nagsimula si Hakuto sa paghahanda at naglakbay patungo sa silid kasama ang kanyang bodyguard. Ngunit hindi nila alam na si Kina ay nasa likod nila. Habang nandoon, sinubukan ni Kuroni na tulungan siyang mag-focus, pero nang marinig ni Akudo ang isang sigaw, siya ay umabot at natuklasan na si Kina ay sneaky na nakapasok din sa chamber. Ngayon ay nag-iisa siya kasama ang dalawang babae, at hindi siya masaya tungkol dito dahil hindi siya simp. Habang siya ay nakahiga, aksidente niyang natagpuan ang isang lumang mapa ng kayamanan na nakatago sa loob ng mga pader. Sa labas, naghihintay si Fujiko na may baril na puno ng hallucination bullets upang barilin sa loob, kaya kapag si Akudo ay naging delirious, nandun siya upang gawin siyang manumpa ng katapatan sa kanya. Nakatayo siya doon, nakatutok ang kanyang baril, handang hintayin si Akudo na lumabas. Nang biglang tumakbo si Kina upang gumamit ng banyo, nahulog ang mapa na kanilang natagpuan kanina sa sahig at pinulot ito ni Fujiko. Sa tingin sa kanyang mukha, mukhang nakilala niya ito mula sa kung saan. Kinuha niya ang mapa upang ipakita ito sa ulo ng kanyang kapatid dahil nakilala niya ang sulat kamay bilang kanya. Ngunit sinabi niya na hindi niya natatandaan ang pagkakasangkot dito. Sa campus, nilapitan si Fujiko ni Aiko na malinaw na alam ang kanyang mga plano upang gawin si Akudo na magtrabaho sa kanya. Habang siya ay lumilingon upang umalis, narinig ni Fujiko ang ilang bulong-bulungan sa auditorium. Sinuri niya ito at nagulat nang makita ang mapa na ipinapakita sa isang malaking screen sa harap ng lahat. Nilapitan niya si Akudo upang sisihin siya sa pagnanakaw ng mapa at pag-post nito sa lahat ng dako upang pasiglahin ang mga estudyante na maghanap ng kayamanan. Ngunit habang nag-aaway, napansin nila mula sa malayo na si Akina ang may sala sa mga poster na kumakalat.
Sa isang assembly, nagbigay si Hakuto ng pagbabawal sa lahat ng estudyante sa paghahanap ng kayamanan dahil marami sa kanila ang naatake ng mga demonyo at nasugatan habang sumusunod sa mapa. Ngunit umalma ang mga estudyante na nagsasabing siya ang responsable sa pamamahagi ng mapa sa buong campus at pinilit niya si Kina na i-post ito. Tumalon ang babae mula kanina sa entablado upang atakihin si Akudo at sinabi sa kanya na pumunta na lang sa kayamanan upang suriin ang pagiging tunay nito. Habang naghahanda para sa kanyang pakikipagsapalaran, ibinibigay sa kanya ni Fujiko ang isang baril na magbibigay daan sa kanya upang makipaglaban. Nang mas madali dahil nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Gumawa siya ng huling paghahanda sa gubat kasama sina Hiroshi at Kuron nang ambusuhin siya ni Aiko na nagsasabing siya rin ay sumasama sa paglalakbay habang mahigpit siyang niyayakap. Bago sila pumasok sa entry point ng daan, kinuha ni Hina ang mapa upang suriin ito at nakita ang pangalan. Boichiro Yamato na nagdadala sa episode sa katapusan. Nagpatuloy kami. Nang pumasok ang grupo sa underground cave ng paaralan, dumaan sila sa labyrinth at sinalubong sila ng isang sementeryo sa harap nila. Naghiwalay sila upang hanapin ang lugar sa mapa na may pangalang Boichiro Yamato. Gayunpaman, hinarap sila ng isang whirlwind ng dilim na nagsasabing umuwi na sila at kalimutan ang kanilang hinahanap. Inalis ni Hakuto ang baril na ibinigay sa kanya ni Fujiko at pinaputok ang entidad na natunaw sa isang kawan ng mga paniki pagkatapos nitong talunin. Sa lahat ng ito, pumunta si Junko upang gisingin si Kina. Nang hindi niya mahanap si Akudo sa kanyang silid, nagmadali siyang pumunta sa kanilang lokasyon. Matapos malaman kung ano ang ginagawa nito, ngunit nahulog siya sa isang butas na nagdala sa kanya sa ilalim ng lupa. Pumunta rin si Hina sa bahay ni Fujiko na nagmamasid kay Akudo at sa iba pa sa isang surveillance camera. Iminungkahi niya na sundan nila si Akudo at pumunta sa kanyang lokasyon, marahil ay makikita niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kapatid. Sa ibang dako, nagpatuloy ang grupo sa kanilang misyon na hanapin ang libingan. Nang matuklasan ni Akudo ito, kumuha siya ng push recording device na nakabaon sa ilalim ng isang tombstone na nagidyang sa kanila patungo sa isang lumang, abandonadong pasilidad ng pananaliksik. Habang bumabaybay sila sa Isle of Armored Statues, inatake sila ng isa sa mga ito, ngunit nagising si Akudo sa kanyang kakayahan at madaling nalagpasan ito. At sa halip na lumaban, ang estatwa ay tumayo at umatras. Nakakita si Aiko ng isang bagay na nahuli ang kanyang mata. Kaya't pumunta siya upang imbestigahan ito at natagpuan ang isang screen na nagdala sa kanila. Sa isang sanctuary underground na nakatago sa likod ng isang hot spring na nasa kuweba. Samantala, natutunan natin kung saan napunta si Junko matapos mahulog sa ilalim ng lupa. Nakatagpo siya sa hot spring, nag-enjoy sa paliguan, kung saan narinig at ipinahayag kay Ikudo na si Aiko ay isang SP1 ng gobyerno. Isang lone wolf na gustong sumali sa grupo ang humahabol sa kanila sa inggit. Gayunpaman, nailigtas sila ng mga potion ni Fujiko nang dumating siya kasama si Kina. Ibinigay ni Iko ang susi sa pasukan ng shrine at umalis na umiiyak pagkatapos piliin ni Akudo na protektahan si Junko kaysa sa kanya. Sa wakas, nagawa nilang makalabas ng kuweba at nang i-activate ni Fujiko ang susi sa pamamagitan ng pagliko nito, ang buong grupo ay na-teleport sa isang underground city na nahayag na headquarters ng Student Council. Lumabas na ang mga miyembro ng council ang may pananagutan sa mga pag-atake upang panatilihin ang lahat ng estudyante sa labas ng nasabing lugar dahil ang tunay na lokasyon ng underground headquarters ay talagang base ng Demon King. Si Fujiko, na desperadong matuklasan kung ano ang nakalimutan ng kanyang kapatid, ay gumamit ng mga item na iniwan niya upang gisingin ang treasure dragon beast na si Pederhausen. Ang Dragon Beast ay tumugon sa isang catalyst sa loob ni Kina at nag-replay ng isang record ng mga kaganapan na nagdulot sa pagkamatay ng kapatid ni Fujiko para sa lahat na makita. Ang revelation na ito ay nag-trigger kay Fujiko na mawalan ng malay, na nagalit kay Akudo upang makipagtagpo sa dragon. Tinalo niya si Pederhausen at agad na naging bagong master nito, na opisyal na ginawang Demon King. Pagkatapos ng karanasang iyon, si Hakuto ay nasa ilalim pa rin ng obserbasyon ng gobyerno. Kaya labis siyang malungkot na malaman na hindi siya makakasama sa kanyang mga kaibigan sa beach. Napansin ni Kuron ang kanyang depressive state at inayos na makapunta siya sa pamamagitan ng pag-aalok na siya ang mangangalaga sa kanya. Gumawa siya ng maraming pagtatangkang akitin siya ayon sa utos ng kanyang mga nakatataas sa gobyerno. Ang kanilang plano ay kontrolin si Akudo gamit ang mga babae, ngunit hindi nahulog si Akudo sa anumang mga trick ni Kuroni. Sa beach, sinubukan niyang mag-enjoy ng kaunti sa tubig kasama si Junko, ngunit ang inosenteng kasiyahan na ito ay naabala ni Kina at Kuron ng sumunod na gabi.
Habang si Hiroshi ay papunta upang makita ang kanyang mga magulang, ipinaalam niya kay Akudo ang alamat ng Demon King na sinasalita ng mga tao sa isla. Sinasabi na ang muling pagsilang ng Demon King at ng kanyang dragon ay magdadala ng isang legendary hero na tatalo sa kanila sa laban. Ngunit sa ilang kadahilanan, nag-aalinlangan si Akudo. Sa ibang dako ng lungga ng Demon King, ipinaalam ng Pangulo ng Council kay Fujiko ang masalimuot na plano ng gobyerno upang gamitin si Akudo para sa kanilang sariling kapakinabangan, ngunit may sarili siyang mga plano at sinabing siya ang hahawak sa sitwasyon. Sa isang flashback, nalaman natin na si Hiroshi ay nakatakdang maging isang hero, ngunit nang marinig ito ni Mitsuko, tumawa siya at nagbigay ng emosyonal na pinsala sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay dapat na isang pagkakamali dahil walang paraan upang siya ay maging hero. Samantala sa kasalukuyan, lumikha si Kuron ng portal at nagpaalam pagkatapos sabihin na nabigo siya sa kanyang misyon na akitin at manipulahin si Akudo. Nang araw ding iyon, hinarap ng kapatid ni Hiroshi si Akudo para malaman kung siya nga ba ang Demon King dahil iyon ang magbibigay daan sa kanyang kapatid na maging bayani, ngunit itinanggi niya ito, na nagdudulot ng pagkakaalam na hindi totoo ang alamat ng bayani. Umiyak si Yukiko at tumakbo palayo. Sinundan sila ni Hiroshi at Kina patungo sa lawa, kung saan ipinaliwanag niya kay Kina na mayroong dambana sa loob ng isang kuweba sa ilalim ng maalamat na lawa, kung saan sinasabing may espada na nakadikit sa isang bato at tanging ang itinakdang bayani lamang ang makakakuha nito. Bigla nilang nakita ang isang misteryosong lalaki na kilala bilang Enya Ras na ginagising ang isang nilalang mula sa lawa. Pagkatapos makita ang kakaibang pangyayaring ito, sumigaw si Yukiko sa takot na nagpabalaan sa kanya. Pumunta siya at nahuli siya, ngunit nang subukan ni Hiroshi at Kina na lumaban, na-absorb ang kanilang mga kapangyarihan na nagresulta sa kanilang pagiging walang silbi. Inatake ni Enya Ras si Hiroshi na naiwan na walang depensa, at pagkatapos ay itinulak siya sa lawa, kung saan siya ay nahulog sa ilalim. Pagkatapos, nahuli niya si Kina at Yukiko bago dumating si Akudo at Junko para iligtas sila. Gayunpaman, inutusan ni Enra ang mga bubuyog na sirain ang nayon sa isla at pinigilan si Akudo na tumulong sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya gamit ang anti-magic. Ngunit nang sa wakas ay naintindihan ni Akudo ang sikreto sa likod ng mga atake ni MRX, muling nakatuon siya sa tatlong babae at sinubukan nilang tapusin ang mga ito. Sa kabutihang palad, biglang nagpakita si Kuron sa tamang oras upang pigilin ang atake ni MRX. Kasabay nito, pumunta si Hiroshi sa dambana at tinupad ang mga kwentong sinasabi sa alamat ng hilahin niya ang espada mula sa bato at nakuha ang mga kapangyarihan ng maalamat na bayani. Ang espada ay nagbigay sa kanya ng pangalang Brave at ginamit niya ang isang plasma attack upang tapusin ang halimaw. Inamin ni Kuron na sinubukan niyang akitin si Akudo upang matutunan siyang bumuo ng mas malalim na relasyon sa isang tao ng mataas na katayuan tulad ni Junko. Naniniwala siya na nabigo siya noon dahil mukhang nahulog si Akudo kay Kina. Habang siya ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno, iniisip ni Akudo kung ang hairpiece na suot ni Kina ay katulad ng ibinigay niya sa isang ulila noong bata pa siya. Samantala, nais ni Fujiko na magkaroon ng kakayahang kontrolin ang isang halimaw. Matapos mabigong kontrolin ang Slug Demon, nakakita siya ng isang itlog ng Demon Beast na sa tingin niya ay susunod sa kanyang mga utos kapag ito ay napisa. Hinarap ni Akudo si Kina sa kanyang patuloy na pag-absent sa klase, ngunit sinabi niya sa kanya na ayaw lang niyang pumasok. Hindi siya alam ang nararamdaman ni Junko patungo sa kanya, lalo na kapag ang atensyon ni Akudo ay nakatuon sa pagsubok na hikayatin si Kina na pumasok muli sa klase. Nagnakaw si Kina ng itlog ng Demon Beast mula kay Fujiko habang siya ay natutulog at mabilis itong napisa sa isang higanteng dalawang ulong manok na halimaw. Sinubukan ni Akudo na pigilin ang halimaw, ngunit nakaiwas ito sa karamihan ng kanyang mga atake at nakatakas. Nagbago si Hiroshi sa kanyang anyong bayani at mabilis na pinatay ang halimaw bago pa ito makapagdulot ng higit pang pinsala sa lungsod. Sinabi ni Kuron sa nalulungkot na si Junko na talakayin kay Akudo ang nakatakdang kasal sa pagitan nilang dalawa na napagkasunduan na ng kanyang ama nang walang input mula sa kanilang dalawa. Napagpasyahan na ang mungkahi ng kasal ay gagawin sa nayon ni Junko, gayunpaman, natatakot siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman para kay Akudo, kaya hindi niya maipaliwanag ang tunay na dahilan kung bakit niya siya inimbitahan sa kanyang nayon. Si Akudo ay pumunta ng walang kaalaman sa pakikipanayam sa kasal. Pagdating nila, nakilala nila si Yuko, na nakababatang kapatid ni Junko, at isang pop star idol, na may peklat sa kanyang lieg mula nang siya ay kagatin ng isang demon beast noon. Matapos ang matagumpay na pakikipanayam sa kanyang ama, umakyat siya sa kanyang kwarto upang magpahinga.
Nang gabing iyon, naghanda si Junko at binisita ang kanyang kwarto, kung saan sa wakas ay ginawa niyang malinaw kung bakit siya inimbitahan sa nayon. Nagdulot ito ng isa pang malaking hindi pagkakaintindihan na nagresulta sa pag-iyak ni Junko habang siya ay umalis. Maraming miyembro ng clan ang humabol kay Akudo matapos niyang ipaiyak siya. Tumakas si Akudo, ngunit naharap siya ni Aiko, na nagbigay ng impormasyon na kinilala ng mga Diyos si Kina bilang isang banta, at ang kanyang clan ay inatasan na alisin si Kina. Sa mga lupaing pang-eskwela, nailigtas si Kina ni Boichiro Yamato mula sa pagpatay, ngunit interesado lamang siya na gawing kanya si Kina upang magkaroon ng kakayahang kontrolin ang mga Diyos at tinawag siyang Principle of Identity. Gumamit si Akudo ng kanyang kapangyarihan upang ilipat ang kanyang sarili sa mga lupaing pang-eskwela, ngunit nalaman niyang mas malakas si Yamato kaysa sa kanya. Gumawa si Fujiko ng pagpasok na may isang hukbo ng mga halimaw at demonyo, at lahat sila ay nagdulot ng malubhang pagkawasak sa mga pasilidad ng paaralan. Sa panahon ng labanan, napagtanto ni Akudo na hindi niya kayang pagalingin ang kanyang mga sugat mula sa mga atake ni Yamato. Sa ibang lugar, ang katulong ni Yamato na si dalawa ay pumunta kay Aiko upang magtipon at hikayatin ang mga klan ng Atori at Teria na magsanib sa isang epic na laban sa Demon King, na may mga tungkulin sina Junko at Yuko na alagaan ang mga Demon Beasts. Nailigtas ni Fujiko si Akudo at Kina mula kay Yamato at dinala sila sa isang 3 ulong asong demon patungo sa headquarters ng Student Council, kung saan tinawag ni Akudo ang tulong ni Peterhausen upang makatulong sa pagtigil sa mga balak ng gobyerno. Habang siya ay lumilipad, hinarap siya ni Hiroshi sa labanan. Samantala, sina Junko at Yuko ay nakilala bilang ang device na responsable sa paggising ng Dragon Beast sa headquarters. Isang aircraft carrier ang lumitaw at inatake si Akudo dahil sa pagkontrol ni dalawa sa sasakyang panghimpapawid gamit ang isang puppet, na kalaunan ay bumagsak sa lupa at iniulat na nakapatay kay Akudo. Nakatayo si Lily sa labas ng mga lupaing pang-eskwela upang labanan ang mga pagsubok ng lahat ng mga miyembro ng clan na sirain ang mga demon beasts na nakapaligid sa lugar. Dumating si Yamato sa headquarters at kidnapin si Kina mula kay Fujiko. Kinuha ni Aiko si Yuko bilang hostage at inutusan si Junko na kumilos bilang bodyguard sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya na patayin si Lily. Kahit na nabigo ang lahat, ginawa ni Lily ang kanyang makakaya upang labanan si Aiko, gayunpaman, nakatakas siya at naharap si Dalawai. Ginamit niya ang kanyang mga puppet upang talunin ang natitirang mga miyembro ng clan sa pag-asa na makuha si Lily sa kanyang panig, ngunit nakatakas siya pagkatapos gamitin ni Lily ang kanyang huling atake sa kanya. Kapag ang lahat ng pag-asa ay nawala, nahayag na nakaligtas si Akudo sa atake ni Dalawai mula sa mas maaga. Sa wakas ay naabot ni Junko ang kanyang family sword na ibinigay sa kanya ng kanyang lola dahil sa kanyang determinasyon na makipag-alyansa sa Demon King sa ngalan ng pag-ibig. Samantala, nakipaglaban si Hiroshi kay Akudo sa langit, ngunit siya ay natalo at dinala sa isang gubat para alagaan siya ni Yuko. Sa ibang lugar, dinala ni Yamato si Kina sa isang dambana at sinubukang gumawa ng kontrata kasama ang Principle of Identity, ngunit lumitaw si Akudo upang tapusin ito, kaya nagsimula ang laban sa presensya ng mga Diyos. Sa wakas ay natalo ni Akudo si Yamato at nailigtas si Kina, gaya ng ipinangako. Natutunan niyang ang Demon King ay nilikha ng mga Diyos na may layuning makipagkontrata sa Principle of Identity upang wakasan ang lahat ng sangkatauhan. Tumanggi si Akudo sa kanyang kapalaran at idineklara ang kanyang balak na patayin ang mga Diyos na nagdulot ng pag-activate ng kanilang sistema ng depensa. Ipinaglalaban niya ang kanyang buhay upang labanan ang mga Diyos mag-isa at sa wakas ay tinapos ang kwentong nilikha nila. Binigyan ni Peterhausen si Kina ng Dragon Tooth bilang paraan ng pagkakaalaala bago ang kanyang tiyak na kamatayan. Pagkatapos ng isang malaking pagsabog, tila walang pinsala si Akudo at Kina at muling nagkita sila sa iba. Ang lahat ay nagsimula ng bagong semestre sa akademi, kung saan ang laban ng Demon King ay nagbago ng mga alaala ng mga kasangkot, maliban kay Akudo at ilang iba pa. Sa kasamaang palad, muli na namang nahulaan si Akudo na magiging hinaharap na Demon King. Ang reaksyon ni Junko at ng kanyang mga kaibigan ay eksaktong katulad ng dati, na nagdadala sa anime sa pagtatapos.